tayong lahat. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, masarap talaga pag nasa church. You can be anywhere else in the world. Pwedeng nasa iba-ibang lugar ho kayo. But to be honest with all of you, even the wisest or even the richest man, the powerful man, the most noble king who lives on planet Earth, and his name is David, sabi po niya, yung isang araw sa bahay ng God, yung isang araw sa church, compare sa 1,000 days in the world, iba pa rin daw yung nasa church. Iba pa din. Dahil ito yung mga place kung saan you can be real. You can come as you are. You can be free. Ito yung mga moment kung saan, alam nyo, we are always been reminded na madaming pwede tayong maisip sa sarili natin. At marami rin pwedeng maisip ang iba sa atin. In fact, marami rin kayong mga naiisip na mga bagay sa ibang tao. Pero ang pinaka-importante, unang-una sa lahat, is what God actually thinks of you. Ano yung thoughts niya towards us? Ano ba yung nasa isip ng Panginoon? Bago ko ituloy yung message na ito, I want you to listen to the words of this song and then try to imagine na si God ang kumakanta nito sa iyo. Imagine ang Panginoon ang kumakanta nito sa iyo, telling how beautiful you are in His eyes. So many verses in the Bible telling us that we are the apple of His eyes, that we are beautiful in His eyes, that we are fearfully, wonderfully made in His eyes. Ganun ang tingin niya sa atin. Bawat lyrics namnamin niyo, and then take it by heart, try to think, itong song na ito para sa akin. Kinakanta sa akin ni Lord. Sige, let's Josh sing the song. You're my peace of mind in this crazy world. Everything I've tried to find, This is what God is telling you. your love is a bird. Alam niyo yung Mona Lisa na painting? Ito ka daw. You're my Mona Lisa. You're my rainbow sky. And my only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. Will turn and the seasons will change, and all the lessons we will learn Will be beautiful and strange. will be beautiful and strange. The heart feels of tears and a share of sighs. This is God's prayer for you. My only prayer Na ma-realize natin. is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. 'Cause you will always be beautiful in my eyes. And the passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. You will always. You will always be beautiful in my eyes. And the
passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. Have you imagine? It is God who's telling you how beautiful you are. Sobra po kasi daling ma-insecure. Sobra po daling nating bilin yung mga sinasabi ng mga tao sa buhay natin. Kaya alam nyo, ang pinaka-importante ngayon, unang-una, yung maintindihan natin, ano ba ang tingin ng Diyos sa akin? Especially when times that you blew up, when times that you're committing mistakes, especially when times na talagang parang sobrang wala ka ng kabilib-bilib sa sarili mo. Ang title ng message po natin ngayon, pinamagatan kong You Are Beautiful Just the Way You Are. Hindi nyo kailangan maging katulad ng iba. Ikaw mismo, unique. Hindi nyo kailangan kopyahin na maging katulad ng iba. Dahil the Lord never designed. Hindi niya talaga ginawa na maging pare-parehas tayo. Kayo ho mismo sa sarili ninyo. You can come as you are. Ito yung mga moment na hindi mo kailangan magpanggap, magpretend. Ito ho yung mga moment na alam naman ng Panginoon kung ano tayo. Alam niyo paano natin mapapatunayan gaano tayo kamahal ng Diyos? Yung bang alam niya ang lahat ng kapalpakan mo tapos mahal ka niya? Doon mo mapapatunayan yun eh. Pag yung isang tao, alam mo lahat ng kapalpakan niya, pagkatapos mahal mo pa rin siya, mahal talaga yon. Na alam niya na kaya kanyang mahalin not only in your good times, in your best part, but especially in your imperfections, tanggap ka pa rin ng Panginoon, mahal ka pa rin, kahit alam niya na palpak tayo kadalasan. Naisip ko itong topic na ito, kasi sobrang daming pinuportray sa atin, tinuturo sa atin ang mundo. Sobrang dami, especially when we feel it, when we see it, tapos when we experience it. Naramdaman mo, nakita mo, naranasan mo, and then minsan nagko-conclude yung ating thoughts na yun tayo. Yun tayo, kaya very important, una, to see yourself the way God see you. Makita natin, the way God sees us. Ano ba tayo tinitignan ng Panginoon? Kasi minsan, pag nakita mong lagi ka nagkakasakit, iisipin mo sa sarili mo, sakitin ka. Pag lagi ka nagkakasala, ang titingin mo sa sarili mo, makasalanan ka. Kapag ka lagi kang walang pera, ang dali mong mag-conclude na mahirap ka. Kapag ka hindi ka na-appreciate, na-recognize, hindi mo ma-communicate, hindi mo maipakita yung sarili mo, then nagko-conclude tayo sa sarili natin na parang wala tayong kwenta. Samantalang hindi yun ang tingin sa atin ng Diyos. That is very important. Unang-una, how God sees us. Paano ba tayo tinitignan ng Panginoon? I found a verse in the Bible na kinumpara ni Jesus or ni Solomon yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Yung pagmamahal ng Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak. Tingnan nyo how Solomon described it in the Song of Songs, chapter 4, verse 7 to 9. You are altogether beautiful, my darling. Si Jesus, ito ang tingin niya sa church. You are altogether beautiful, my darling. Beautiful daw saan? In every way. Ibig sabihin, your past, your present, your future, your times na kung saan nagkasala ka, yung times na kung saan nagkulang ka, yung times kung saan alam mo sa sarili mo na talagang ang dami mong kapalpakan. Sabi ni Lord, you are beautiful in every way. Hindi mo kailangan, alam mo, na magpanggap. Hindi mo kailangan, alam mo, na manghiram ng mukha sa iba o ng identity sa iba. Dahil ang declaration ni Lord, you are beautiful in every way. Alam niyo kung sino nakakapture ng heart ng Panginoon? Tingnan niyo sabi ng next verse 9. You have captured my heart. Have you imagine? Si Lord, napaibig mo. Si Lord, na-capture mo yung heart niya. And then look at this. You hold it hostage with one glance of your eyes with a single jewel of your necklace. Unang-una ano man ang mangyari, nag-decide na ang Panginoon na you are beautiful in every way. Nag-decide na ang Panginoon na whatever your past, whatever your present situation right now, ang paningin ng Diyos sa atin, you are beautiful. Pagka ang isang bagay maganda, ang isang bagay may
tanggap na tanggap mo, affected na affected ka because it's beautiful in your eyes, alam niyo kung anong pinapakita nun? You are precious. Lahat ho ng nagagandahan ka, precious sa iyo yun. Pag nagandahan ka sa isang bato, it's precious. Pag nagandahan ka sa isang bahay, it became precious to you. So whatever becoming beautiful in your eyes, it turns out that it is precious to His eyes. At you are precious. Kung di ba naman ho kayo mahal, kung di ba naman sobrang yung importance ng sa inyo, ng pagtingin sa inyo ng Diyos, di naman niya ibibigay yung kaisa-isa niyang anak para sa atin. Kaya pag may nagtanong sa inyo, how much is your worth? Ang presyo nyo, alam nyo kung magkano? Buhay ng kanyang anak. That's how valuable you are. Yung value ni Jesus is your value. Kaya wag na wag yung titignan talaga yung sarili nyong maliit, mababa, walang kwenta. Kasi pag ganun natin tinignan yung sarili natin, then useless, nonsense yung pagbibigay ng Diyos sa kanyang anak. And that's how valuable you are. Pagpapalit niya yung anak ng buhay ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Ang tanong lang ito, how do you see yourself? Tayo, paano natin tinitignan yung sarili natin? Tinitignan mo ba yung sarili mong timid? Tinitignan mo ba yung sarili mong mahirap, pangit, walang kwenta, sakitin, masamang tao, mahiyain? How do you see yourself is very important. Kasi maraming tao sasabihin sa iyo either totoo o hindi totoo. Maraming mga comments ang maririnig mo, either totoo o hindi totoo. Kaya ngayon sa totoo lang, ang battle sa mundo, it's not about who is stronger or weak or winning or losing. Ang battle ngayon, it's between truth and lies. Whoever who can believe on the truth, kasi let me tell you, sobrang dami pong lies ang maririnig nyo everyday. Ang dami, grabe. Mga sintomas, mga result ng MRI laboratory, mga nagawa natin, nasabi na iisip natin, lahat karamihan, puro lies. Kasi nungalingan na hindi naman yun ang sinasabi ng Lord sa kanyang mga salita. No wonder why the world is getting darker and darker. Kasi sobrang daming binibili natin na hindi naman galing sa sinabi ng Diyos. How do you see yourself? Unang tanong sa sarili natin yan, paano ko ba tinitignan yung sarili ko? Sometimes, alam nyo, we see ourselves based on our self-worth on how others sees our accomplishment. Kaya iba, ganun na lang makipag-away. Kasi meron silang gustong patunayan. And let me tell you, you don't need to prove anything to anyone. Kadalasan, pinapatunayan natin sarili natin based on the accomplishment. Kapag ka meron ka nito, nagawa mo to, natapos mo ito, then may pagmamalaki ka. Kaya pag wala ka natapos, wala ka nagawa, wala ka maipagmalaki, and that's a lie from the pit of hell. Ganun ang sinasabi sa atin ng demonyo. Ganun sinasabi sa atin ng sarili nating isip ko minsan. Yun din pa yung comment ng mga tao sa atin. Na we are defined by our accomplishment. Alam nyo kung anong totoo? Your net worth, your finances, your material blessing, or high position is not your value worth. Kahit gaano katindi yung pera mo, gaano kaganda yung damit mo, gaano ka katalino, gaano ka kahusay, hindi ho yan ang value mo. Lahat yan, iiwan mo. Lahat yan, pahiram lang sa'yo. Lahat yan, actually, hindi sa'yo. So that's not your value. Yung buhay mo mismo, ikaw mismo, that is the most valuable things that you can possess. Kaya sana maintindihan ho natin. Itong topic na ito, to really talk to you from the heart, saying na huwag niyong tignang mumurahin yung katabi mo. Kasi pag mumurahin, ganun mo na lang saktan. Pagka alam mong hindi mahal, hindi precious, hindi special, ganun mo na lang i-chismis, ganun mo na lang siyang baliwalain, i-set aside, ganun mo na lang parang hindi sa'yo masyadong mahalaga kung masaktan siya. That is why it's very important. Una, the way you see yourself is also the way you are going to see other people. Ganun mo titignan yung mga tao Kung paano mo tinitignan yung sarili mo. Sometimes we define our value based on our outward appearance. Minsan kadalasan ganyan. Kung sino yung medyo makinis-kinis, hindi katabaan, maputi, o whatever standards. Alam niyo ba ang standard ng mundo nagbabago-bago? Nagpapabago-bago. Ngayon ang sexy ngayon, yung mga ang katawan talagang halos payat. Pero dalhin mo yan sa mga panahon nila Leonardo da Vinci. Alam niyo kung sino mga sexy?
Nung panahon nila Leonardo da Vinci, yung mga chubby ang sexy. Nagbago yon. So napakatagal na pong sexy ng Pastora Irene natin. Nung panahon nila Leonardo da Vinci. But standards are what? Changing. Standard ng mundo, changing. Yung buhok, it's changing. Everything, yung mga outward appearance, so you cannot define people by their outward look. Before we can achieve or accomplish anything, wala ka pang naaabot. Wala ka pang naa-accomplish. Wala ka pang nagagawa. You are already special to Him. Alam niyo si Jesus, wala pang miracle na nagagawa. Wala pa siyang nagagawang assignment. At the age of 30, nung nagpunta siya ron sa ilog, binautismo ni John the Baptist, wala pa siyang ginagawang any miracle or ministry. Pero sabi ng Lord, this is my Son, whom I am well pleased. Or this is my beloved Son. Sa Kanya, sobra, please na please, tuwang-tuwa ako. Alam niyo, wala pa kayong ginagawa, wala pa kayong pinapatunayan or gustong gawin para sa Panginoon, the Lord is already pleased with you. Sobrang maganda na ang tingin sa inyo ng Diyos. Wala ka pang nagagawa. Eh di lalo na pag may ginawa ka para sa Kanya at para sa mga tao, di lalo ang tindi ng effect nun. So ngayon pa lang sabihin ko na, please don't be defined by what you do or by what you have done. Huwag ninyong ikapit yung sarili nyo sa lahat ng mga bagay na ginawa mo at nagawa mo. Yung mga bagay na ginagawa ninyo ngayon, huwag nyong i-define yung sarili mo na ikaw yung ginagawa mo. Huwag niyong i-define yung sarili mo sa mga bagay na nagawa mo from the past. May mga tao, alam niyo kung ano, nabuo na yung kanilang konklusyon sa taong ito because of what they have done from the past. Huwag na huwag kayong pumayag na yung mga tao, i-define nyo or markahan nyo sa mga bagay na nagawa nila from the past. Kasi merong chance na magbago ang tao. May chance. May mga moments sa buhay natin na talagang nagawa natin, sinadya man o hindi, pero past na yon. Lahat ho tayo may nakaraan. Naniniwala ba kayo doon? Baby lang ang walang nakaraan. Lahat tayo may past life. May past weeks, past months, past years, past relationship. We all have this life called past, mga nakaraan. Pero wag ho kayo mag-alala. Lahat din tayo merong bukas. Kung lahat tayo may nakaraan, lahat tayo may kinabukasang pwedeng baguhin ng Panginoon yung nakaraan, or kung di man niya mababago at di niya babaguhin yung nakaraan, but your future will be different from your past. Kaya wag niyong i-define yung mga tao. Sana ka, the Lord never do that. Alam niyo ba, most of the people na ginamit ni Lord in the entire Bible, na mga makapangyarihan, they have so much worse past. Dating mga terorista, dating mga doubter, dating mga magnanakaw, dating mga mamamatay tao, dating mga walang kwenta, ang tingin nila sa sarili nila o ng mundo, they are nonsense. Pero guess what? Sila pa yung ginamit ni Lord. Why? Because sinasabi lang sa atin ito, whatever people na may mga nakaraan, huwag niyong tuldukan. Huwag nating tutuldukan. You need to find the truth about ourselves. Ito isang napakalalim na tanong. Kaya sabi diba ni Aristotle, the greatest achievement in life is when you have these self-actualizations. Pag meron daw tayong, kaya meron siyang, to know thyself, it's very important. Pag nalaman mo yung truth about yourself, kung gaano ka kamahal ng Diyos, gaano ka ka-special, ka-importante sa Kanya, tapos yung truth na yun nag-sink in sa'yo, alam nyo, ganun nyo rin titignan yung mga tao, how important other people, tatratuhin nyo talaga sila ng tama. Hindi mo sasaktan, hindi mo lalamangan, hindi mo sisigaw-sigawan. Ingat na ingat kang makasakit. Why? Because you find the truth about yourselves. Na yung bagay na gusto mong gawin sa'yo, kailangan mong magawa din sa iba. One truth about yourself, alam nyo kung ano? Ang number one asset mo, hindi yung accessories mo. Ang number one asset mo, hindi yung mga diploma mo, certificates mo. Ang number one asset natin is not our appearance, but our heart. Again, our appearance is not our number one asset, but our heart. Ang galing-galing mo, ang yabang naman. Ang yaman-yaman, ang kuripot naman. Ang guwapo-guwapo, kiraulo naman.
Yung ang dami mo, your outward appearance actually is not your asset. Alam niyo kung anong asset niyo? Puso. Puso. You will meet people na talagang they have the skills, they have the ability, pero walang character. Walang puso. May puso man, yung tumitibok lang, pero walang magandang kalooban. Kaya hindi baling hindi kagandahan, pero ang ganda ng kalooban. Hindi baling hindi katangkaran, pero ang laki ng puso. Hindi baling hindi kahusayan, pero grabe naman yung kalooban niya. Kaya totoo lang, ang pinaka-asset ho natin is how many people we can love, how many people we can forgive, how many people we can serve. Sabi mo sa katabi mo, paramihan ng mamahalin. The more you can love, the more assets you have. The more you can serve, the more assets you have. The more you can forgive, yun yung asset natin. Alam niyo yung nagiging kayamanan natin, sa totoo lang, yung mga bagay na nasa ibang tao na napupunta sa atin. Ibig sabihin, yung kanilang respect, yung kanilang trust, yung kanilang joy that been given to you, yung kanilang honor been given to you, that is your asset. And it all came from your heart. Nung one time, alam nyo, even si Samuel, prophet na ito even prophet Samuel, muntik nang ma-deceive. Kasi nung maghanap siya ng papalit kay Saul, syempre inisip niya, yung unang napili, baka yun talagang standard ni God. Si Saul kasi head and shoulder ang taas. So siguro maghanap siya ng king, pinahilera niya yung mga kapatid ni David. Wala si David nung time na yun, nandun nagpapastol, nag-aalaga ng tupa. And when he lined up all the brothers, nakita ni Samuel, nung prophet, this is the one. Why? Ang tangkad, matipuno, sakto talaga, panghari. Perfect yung kanyang build, perfect yung kanyang appearance, yung tindig, yung looks. Talagang qualified. Sabi ni Lord, 1 Samuel 16:7. But the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. Why? People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Tayong mga tao po, sobrang dali nating i-judge yung tao base sa itsura nila. That is why I love this church. Why? Because you can come, kahit hindi kayo naligo, okay lang. Yung alam nyo na pwedeng magsama, magkatabi, yung taong hindi maganda yung damit at saka yung taong maganda yung damit. Gusto niyo ba pupunta lang kayo sa isang church sa kailangan laging maganda lang ang damit? Masarap yung pumunta na kahit sino ang katabi mo, tanggap ka. Sabi mo nga sa katabi mo, kahit ganito ako, tanggap mo ako. Dapat ganon. Dapat ganon. That's the church should be. Alam niyo kung ano hinahanap talaga ng mundo? Acceptance. Na alam niya sa isang place why people love to be on a place because of acceptance. Alam niya, tanggap ako dun eh. Hindi ko kailangan magpanggap. Hindi ko kailangan magmukhang mayaman. Hindi ko kailangan magmukhang magaling. Hindi ko kailangan magmukhang mahusay. Kung ano yung kaya ko, tanggap ako doon. And that's what God wants in us. Yung iba grabe, yung iba ang taas ng standard. Yung standard ng tao, ang taas. Yung standard ng Diyos, binaba niya para malakaran natin eh. Minsan yung mga taong naglalagay ng matataas na standard, bawal ito, bawal yan. Minsan nga, pati sa pananamit. Alam niyo, nakakita ko mga churches, na grabe ang standard bago ka mag-serve. Kaya ako, ang prinsipyo ko, magsaserve ka na lang, choosy pa ba ako? Di ba, ang tataas ng standard. Kailangan perfect ka, kailangan ganito. Bawal ngang magkumanta dati yung ang pantalon ganito, kailangan slacks. Ang babae kailangan nakapalda. Ang tataas ng standards. Kailangan banal ang buhay mo. Bawal may tato. Bawal may hikaw. Ang daming bawal. Pero yung nagsasalita, ang daming mga kalokohan sa sariling tago. Nagsiset ng standard sa mga to, pero yung sarili nilang buhay, grabe. Kaya alam nyo, si Lord, yung standard niya, hindi niya tinataas. Ang ginagawa niya, ang standard ni Lord si Jesus. Alam mo yung ginawa ni Lord? From everlasting, from the highest of heaven, ibinaba niya para yung standard ng Diyos malakaran natin. Tapos yung mga tao, itinaas si Jesus, abutin niyo ko. Pero si Lord, binaba niya yung sarili niya. Sabi mo sa katabi mo, ibaba mo yung standard mo. Si Eliab may be past the qualities of the outward appearance. Maaring qualified, maaring pasado, maaring sakto in the eyes of men. Pero pagdating sa Diyos,
Sabi ni Lord, I look to the heart. You may have talents, skills. Maaring ang galing-galing, ang husay-husay. Pero si Lord, ang titignan niya pa rin, puso. Marami pong mga talagang may ability, pero wala namang availability. Maraming mga tao na talagang may skills, may giftings. Kaya lang, ang totoo, yung puso naman, grabe. Sila pa yung magkukos ng mga disunity sa family, sa ministry, sa company, sa organization, pero magagaling. Kaya nakita ko talaga ang basis, unang-una, puso. Puso. Kung meron kayong mga taong unang-una talaga na pakikisamahan nyo ng todo pag nakita mong ang ganda ng kalooban. Looks can be very deceiving, but the heart is the mirror of ourselves. Kaya huwag nyo hong tignan yung mga tao palagi based on their outward appearance. Palagi nyo unang titignan muna yung kalooban niya. Kaya never judge anyone by the way they look. Please, huwag nyong tignang mababa, yung mga ang damit ay hindi maayos. Huwag nyong tignang mataas, yung mga ang damit ay maayos. Tignan nyo ng parehas ang bawat tao. Kahit anong itsura, ano ang accessories niya, ano ang hininga niya, ano ang amoy niya, ano edad niya, ano buhok niya, just continue to accept that person. O sabi mo sa katabi mo, maging sino ka man. Let me tell you straight, your past history is not the determiner of your life, or it will not define your life. This will not determine nung magiging buhay mo coming from your past history. Lahat ho tayo, nagkaroon tayo ng mga past sa buhay natin. Pagkakamali or tagumpay. Mga bagay na pagmamalaki mo, mga bagay na ikahihiya mo. Pero isang bagay yung katotohanan. Huwag yung titignan yung mga nakaraan ng mga tao, pati yung nakaraan mo. Kasi minsan, alam nyo, may mga tao nagbago na, pero ang tinitignan mo yung nakaraan niya. Kaya ayaw mong magtiwala hanggang ngayon. May mga tao hindi nyo alam, tumigil na, akala mo tuloy-tuloy pa rin. May mga tao na talagang nung una mo siyang nakilala, talaga naman, talagang grabe yung inis mo. Pero hindi mo alam, matagal na pala siyang binago ng Panginoon. Kayo nga alam sa sarili nyo kung minsan, di natin namamalayan, binago ka na, di mo lang matanggap. Minsan magtataka ka, ang layo mo na sa dati. Ang layo mo na. The way you think, the way you give, the way you live your life, you're far from before. Pero hindi natin ma-realize yun. Why? Kasi nga, we hold on to our past. Hindi ko kaya yan. Kaya maraming di na nag-try, they live with the past. Hindi niya susubukan yan. Why? Because they have a past time, nung time na yon, na hindi niya kinaya. Akala niya palaging hindi kaya. Pag titignan niyo yung mga nakaraang pangit sa buhay ninyo, tignan niyo yung magandang bukas sa buhay niyo. Why? Sabi ni Lord sa Jeremiah 29:11, meron daw siyang plano. I know these plans that I have for you, says the Lord. Ang nagsabi nito si Lord, anong klaseng plano daw meron ng Diyos sa buhay natin? Plans for good, not for disasters. Yung plano daw, nabibigyan tayo ng future at ng hope. So yung pong verse na yan will remind you na whatever plans na nag-failed sa buhay niyo, plans na nag-failed sa business, plans na nag-failed sa relationship, plans na nag-failed sa health, plans na nag-failed sa studies, whatever plans na na-reject, na nag-failed, may assurance na kayo kay Lord. I know the plans I have for you. Hindi yung past mistake. Hindi yung failed na yan. Ang plano ng Panginoon, makakabangon tayo. Makaka-move on tayo. Gagaling tayo. Maayos uli yung relationship. Amen? Amen? Why? Because ang plano ni Lord, good and a bright future. So stop living from the past sins. Stop living from your mistakes. Stop living from your failure. Why? It's already been forgiven and forgotten. Minsan mahirap pong tanggapin na napatawad na tayo ng Diyos. Sa totoo lang, yung ibang mga tao, kaya hindi maka-move on, hindi dahil sa hindi sila pinatawad ng Diyos, kundi dahil ayaw nilang patawarin yung sarili nila. They don't want to trust again. They don't want to move on. Thinking na parang minsan ang ganito iniisip nila na galit pa rin ng Diyos sa kanila Minsan may mga tao nag-iisip na until now, the Lord's already disqualified them from what they have done from the past. Tandaan nyo,
tao lang ang madalas mag-disqualified. But the Lord qualifies us through His precious blood. Pero mga tao, mahilig yan, mag-reject, magtanggal, mag-disqualified. Minsan, alam nyo, may mga tao na i-disqualified ng iba, ikaw ang mag-qualify. May mga tao na i-reject ng iba dahil si Christ is in you and the way we live Christ. Si Christ, pansinin sa Bible. Basahin niyo yung Bible. Those prostitutes, those tax collectors, those murderers, lahat sila inaccept ng Panginoon. Yung mga pinili pa nga, mga apostles and disciples na lahat sila may mga nakaraan, sila pa yung mga pinili ng Panginoon, qualified na these people will be the great leaders of these nations. These people will be my disciples. Pero lahat sila, pangit yung nakaraan. Pero guess what? Magtataasan yung mga kilay. Bakit siya? Pag nakakaramdam kayo ng emotions and thoughts and feelings na para bang, bakit siya? Start to repent. Baguhin nyo na kagad yung isip nyo, bakit ko sinasabi yon? Bakit ko sinasabi sa taong ito na bakit siya? Ibig sabihin, that's not Christ-like. Why? Si Christ, kung minsan, hindi kino-question kung bakit siya. Kasi alam niya, merong plano ang Ama sa taong yan. Healthy conviction always separates from your identity of your behavior. Pag nagkaroon kayo ng convictions na healthy, yung paniniwala nyo na alam nyo, kaya nyong alisin yung identity ng isang tao sa kanyang behavior. Alam nyo, sino yung mga taong judgmental? Yung hindi healthy and conviction. Ang mga taong judgmental, sa totoo lang, yung mga tao na laging binabase yung identity ng isang tao sa kanyang behavior. Di ba minsan nakaka-behave tayo aminin nyo, lahat tayo, may mga moment na we misbehave. May mga moment talagang, grabe yung galit mo, antindi. Grabe yung tampo mo, grabe yung offense mo, grabe yung words mo, grabe yung actions mo. We misbehave. Ibig bang sabihin, bibigyan mo siya ng identity na ganun siya because of his misbehavior? Gagawin mo na siyang ganun kasi nag-misbehave siya? Hindi. Pero pag healthy yung convictions mo, kaya mong i-separate yung tao, hindi, may nagawa lang siyang ganito, pero hindi siya ganun. Yes, he failed, but he's not a failure. Yung mga asawa nyo lang, di ba? Hindi naman mga perfect, pero hindi mo naman nagpapatawad naman natin eh. Ibig sabihin, minsan may mga behavior yan na para bang di mo rin maintindihan kung saan nanggagaling yung kanyang behavior, pero di ba pag may conviction ka, napapatawad mo pa rin eh. Namamahal mo pa rin eh. Why? Because healthy convictions always separate yung identity from behavior. Hindi siya nagiging judgmental. Alam nyo, minsan, tayuan nyo yung mga taong nire-reject ng iba. Lalo't pag alam nyo yung kanyang puso. May mga puso ako, may mga tao na talagang tatayuan ko. Kumbaga, ibabas siya dahil sa kanyang itsura, pero dahil kilala ko yung puso ng taong yon, I will stand beside this person. Dapat ganun si Lord eh. Handa niyang tayuan yung mga ibabash ng mga tao, yung mga i-disqualified ng mga tao. Yun yung puso ni Jesus. Huwag tayo yung hahawak ng bato. Tayo yung magsasabing yung walang kasalanan, maunang bumato. If we really have this Christ in us, tayo yung mga taong magko-qualified, mag-a-accept dun sa mga taong ayaw i-accept ng iba. Alam nyo, doon nakigiging glorious ang church. Doon nagiging buhay si Jesus. Pag nararamdaman ng mga tao yung acceptance, pag nararamdaman ng yung mga tao yung katotohanan na kahit ganyan siya, tinanggap niya ako. Alam niyo kung bakit natin tinanggap si Lord sa buhay natin? Nung umiiyak pa tayo ng mga moment na, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon. Alam niyo, when that happens, it happens when you realize na alam mo, ang dami mong palpak, ang dami mong kulang, ang dami mong mali, pero tinanggap ka ng Panginoon. Kaya nagtanggap ka eh. Kaya that caused you to respond. Kaya biglang naapektuhan ka. That's why, Lord, I love you. That's why, Lord, I accept you. Kasi una kanyang tinanggap. Oh, guess what? Sabi mo sa katabi mo, tanggap ka ni Lord kahit ganyan ka. Alam niyo kung ano pinakamahalaga? Kung minsan, hindi yung mga aggravations. Hindi yung mga bagay na, for example, yung... Kasi tingnan niyo ito lahat ho ng mga nangyayari sa atin, tinetest yan ni Lord. Pero pagdating sa ending, pag nagkakasakit ka na, nababankrupt yung negosyo, nagkakahiwalay, nagagalit, nagtatampo, lahat ng mga attacks outside, outwardly, happening on the inside. Alam niyo kung anong pinaka-importante? Basahin ko yung verse ang ganda nito. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7 sa The Message.
I know how great this makes you feel. Even though you have to put up with every kind of aggravation in the meantime. Next. Pure gold put in the fire comes out of it proved pure. Genuine faith put through this suffering comes out proved genuine. When Jesus wrapped this all up, it is your faith, not your gold, that God will have on display as evidence of His victory. Pababawin ko pa ng mababaw. Tingin kayo kay pastor. Pag dumaan kayo sa antitinding mga problema, matetest yan. Dadaan kayo sa mga sickness, sa mga sakit at karamdaman, whether chronic disease, whether cancer, or mga headache. Dadaan kayo sa mga matitinding mga challenges ng finances. Dadaan kayo sa mga matitinding challenges ng mga decision making. Kung maghihiwalay ba, mag-a-abroad ba, pag-aaralin ba ito o hindi, tatanggapin or not. Lahat ng iba-ibang klaseng mga, alam niyo yung between rock and hard place. Yung hirap mag-decide. Ang titignan ni Lord is this. Pag dumaan ka sa whatever test like that, ang titignan ng Panginoon, what is your faith into that? Nung magkasakit ka, ano ang tinitignan sa iyo ni Lord? Can you believe that you are the healed of the Lord kahit may sakit ka? Nung time na nagkakasala ka, alam mo yung titignan ni Lord, can you believe that you are the righteousness of God even if you sin? Can you believe, kaya sabi ni Lord, it is your faith will be the test kung saan i-display ni Lord yung victory niya doon sa pananampalatayang pinanghawakan natin. Kaya alam niyo ano importante ngayon? Where do you put your faith? Kanino nyo, saan? Paano nyo nilalatag, nilalagay yung pananampalataya ninyo? Your accomplishment or your failure doesn't define your value. Kaya wala ho talagang pwedeng magyabang eh. Hindi ibig sabihin, mas marami kang pera, mas valuable ka. Hindi ibig sabihin, kaya sa atin walang special seats. Hindi ibig sabihin, pag marami kang pera, special yung bangko mo, yung may masahe sa'yo. Baka ang bigay ko sa'yo, may pako. Why? Walang special. Why? Your accomplishment will not define your value. Para yung failures mo din will also not define your value. Kasi baka mamaya, pag yun ang magiging basis ng value natin, kawawa naman yung mga tao. Kaya si Lord, He makes sure na ang value natin nasa Kanyang mata, hindi sa mata ng mga tao. Minake sure ng Panginoon na ang halaga ng bawat isa nasa halaga niya. Have you imagine? Sabi may shepherd, may 100 na mga tupa. Yung shepherd, iiwanan yung 99 para sa isa. Sino naman may matinong shepherd na ganon? Iiwan yung 99 para sa isa, di nawala yung 99. Pero para sabihin sa atin, kasi nga iba akong maglagay ng value. Sa tao, ang valuable ng tao, paramihan. Sa Panginoon, pa-importante yan. Kahit isa ka lang, importante ka sa Kanya. Yun ang value ni Lord. Hindi yung kung sa mas marami. Kaya si Lord hindi mamumove ng majority. Hindi siya majority wins. Hindi siya by crowd. Hindi siya by strength. Si Lord, even if it is one, kahit isa lang sa Kanya, valuable yon. Sabi mo sa katabi mo, ang halaga mo kahit isa ka lang. One of the leading causes ng discouragement at saka depressions is setting a high standard on yourself that we cannot possibly live them up to. Alam niyo ba, ang pinaka number one leading causes ng stress. Ba't ka na-stress? Ba't ka nag-aalala? Ba't ka nadidepress kung minsan? Kasi nga, naglagay ka ng standard, ikaw mismo hindi mo kayang abutin. Bumili ka ng motor, ikaw mismo hindi mo kayang hulugan. Mga ganun kaya nahatak eh. Nagpakasal ka ng bongga, tapos nangutang ka naman pala kasi kinapos. Naglagay ka ng standard, dapat ganito. Tapos di mo naman pala kayang i-embrace. Nag-invite ka ng maraming mga tao, inimbita mo para magpakain. Yung pala ang budget mo, pang 50 ka tao lang, 500 in-invite mo. Why? We set up a standard na we cannot live up to. Kaya tuloy, ang nangyayari, alam niyo ba't ginagawa yon? Because we are trying to prove a point. Huwag kayong mag-party kung walang pang-party. Huwag kayong bumili kung walang pera. Sabi mo nga sa katabi mo, minsan, pigil-pigil din. I mean, hindi common nakita mo, bibilin mo, wag.
Alam nyo kung ano pinakamaganda? When we blew up, when we commit mistakes, yung grace ng Panginoon. God's grace accept us in our limitations. Heal our self-image and bring us to freedom that we can live a significant life. Etong maganda, alam ni Lord na meron tayong mga limitasyon. May limitasyon tayo sa pera, may limitasyon tayo sa IQ, may limitasyon tayo sa ating capacity physically. Iba sa inyo, hindi na kayang pumanik ng 10th floor. Hinihingal na kaagad, nasa 3rd floor pa lang. Ganun na. Physically, you are limited. Iba sa inyo, ang limit nyo, pera. Iba na masahe, papunta lang dito. Pauwi, by faith o by feet. Wala na, basta kung ano lang abutin. We all have limitations. Pero alam nyo, ang grace ng Panginoon, ina-accept niya lahat ng limitations na yon. Tapos pagagalingin niya yung self-image. Kasi minsan nagkaroon ka ng image Napalpak ka. Nangyari sa akin yan. Nagkaroon ako ng image sa sarili ko that I don't deserve to be a pastor. That I am not effective to pastor a church. Nagkaroon ako ng isang image na parang hindi ko kayang maging katulad ng iba. Minsan barubal ako magsalita Sila ang mga antitino, ang gagaling magsalita. But alalaong baga datapwat manapay, ang gagaling magsalita. Ang lalalim, hindi ako ganon. Minsan barubal ako magsalita, dire-diretso. Walang preno. Nagkaroon ako ng self-image minsan sa buhay ko na parang I don't deserve. Tapos, hindi pa May mga moment pa, yung alam nyo, kayo mag-asawa, nag-aaway. By the way, may mag-asawa ba rin hindi nag-aaway? Kayo na. Minsan, di ba, alam nyo yun, alam nyo kung ano na-realize ko? People will follow the person who is always real than the one who always knows everything. Mas gustong sundan ng mga tao, yung mga taong lagi na lang totoo siya. Kaysa lagi nagpipretenda alam niya lahat. Doon pumapasok yung grace ni Lord para i-heal tayo sa ating mga self-image. Pag nawalan ka ng pera, alam mo, imaheng idadalhin niya sa isip mo, may isip mo na kawawa ka kasi wala kang pera. Yung lang nag-iisa ka sa isang lamesa, habang yung iba nagkakasiyan, nasa lamesa ka, alam mo, papasok sa isip mo, kawawa ka, mag-isa ka lang. Yung pala, hindi totoo yun. Yung grace ni Lord, kahit mag-isa ka, mas masaya kasi na-enjoy mo, wala kang lilibre, kain mo, sarili mo. Nagkabigayan na dahil umating ka ng kasal. Dahil ilan lang kayo sa table, konti lang, o mag-isa ka lang, nung maglatag, biro mo, solo mo lahat yung hipon, solo mo lahat yung lechon. Sa kabilang table, ang dami nila doon Minsan, alam nyo, the Lord will bring you to freedom. Alam nyo kung ano pinakamasarap yung malaya? To have a significant life, you need to be free. Ang dami mong pera, nakakulong ka sa mong gagastusin yon. Di ba? Ang dami mong pera, pero naka-bedrest ka. Paano ka mamamasyal? Kaya ang pinakamagandang buhay na meron, yung malaya. Sabihin nyo nga, malaya. That's the life of significant life na meron tayo. Yung alam mong malaya ka sa mga iisipin ng iba. Let me teach you a practical steps. Mga practical steps to gain a true picture of yourself. Para magkaroon tayo ng mga ito dapat yung picture ko sa sarili ko. Ganito dapat ang naiisip ko. Hindi iniisip nila sa'yo Yung naiisip mo na kung ano yung iniisip sa'yo ng Diyos. Meron kasing we have to identify which roadblocks, mga bara, humaharang. Kaya mamaya may kakantahin tayo. Kasi araw-araw talagang ang daming hadlang, ang daming problema para hindi kayo magsimba, hindi kayo magpuri, hindi kayo magpasalamat, hindi kayo magbigay. Sobrang daming hadlang. Sobrang dami. So let us identify which roadblocks affects you the most in seeing yourself the way God sees you. Ano ho ba yung mga balakid? Harang, parang di mo makitang totally, oo nga Alam nyo kasi nung nakita ko to, sa sarili ko, bilang mo, sa Tondo pinanganak, sa Tondo lumaki, sa Tondo nakatira. Tapos pupunta ka sa, anong gagamitin mo? Anong klaseng image? Di ba alam nyo naman, may image ang Tondo? Sumakay kayo sa airport, saan po tayo Tondo? Pass. Kala ko sa Makati ka May image ang Tondo. Pero alam nyo, nung pinakita sa akin, Lord, how the Lord can heal those self-images. Nagsimulan kong tingnan ho ang Tondo the way God see Tondo. Nakita ko ang Tondo may langit din.
Nakita ko po sa Tondo, napakababait, napaka-generous, napakagwapo, ang gaganda ng mga tao. Nakita ko sa Tondo, napakababait ng mga tao. Grabe. Nagbago. The Lord heals my perspective, my perception. Bigyan ako ng grace ni Lord para to see the way God. Kaya lang, kailangan ko alisin yung mga roadblocks. What kind of roadblock that hinder us para hindi natin makita yung totoong ikaw? Number 1, poor self-image. Alam niyo kung ano talaga unang tingin mo? Ang unang may kahirapan, yung tingin mo sa sarili mo. Self-image. Pag nagkasakit, tingin mo agad sakitin. Tumaas lang yung dugo, tingin mo agad high blood ka. Totoo lang. Minsan, yung tingin mo sa sarili mo, nagiging sobrang hina, sobrang liit, pero ang una kasing tinignan mo, yung self-image, naging poor. Pangalawa, self-confidence. Nawalan tayo ng believe sa sarili. Nawalan tayo ng confidence kay Christ na we can do all things. Na we can be blessed kahit hindi tayo mahusay, matalino. That we can do it kahit walang backer or influence tao na natutulong sa atin. Alam nyo, nagkaroon tayo ng poor status in life. Na ang tingin mo sa buhay, sa estado ng buhay mo, yung kung saan ka pinanganak, ano yung pinag-aralan mo, ano yung mga kakayanan mo, you started to connect that into your life, into your status. Para ang tingin mo sa estado ng buhay, sobrang hirap. Pang-apat, our limitations and lack of provisions. Paano namin magagawa, Pastor? Wala ngang pera. Paano namin magagawa? Wala ngang pinag-aralan. Paano namin magagawa? Wala ngang naniniwala, wala ngang tutulong, wala ngang negosyo, wala ngang... Puro limitations ang nakikita natin. Puro kulang, puro wala. Ang key, ang susi, eradicate all your roadblocks. See the way God sees us. Kahit kulang, huwag kayong mag-alala, hindi magkukulang si Lord. Kahit walang pinag-aralan, huwag kayong mag-alala, hindi lahat ng may pinag-aralan, nagawa din yung ginawa ninyo. Lahat yan, makikita ninyo na it's all about renewing our old mindset, connecting into the mind of Christ. Into the mind of Christ. Kailangan i-connect natin yung sarili natin. Alam mo, sabi ng Romans 12, to sa The Passion Translation, stop imitating the idea and opinion of the cultures around you. Huwag na raw natin kopyahin yung opinion ng iba, yung idea ng iba, yung kultura ng iba sa palibot natin. Ano lang gagawin? Inwardly. Kahit walang opinion ng iba, kahit walang idea ng iba, inwardly be transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. Kailangan magbago yung tingin natin sa sarili natin. Ano mangyayari pag nagbago tayo sa loob? This will empower you to discern God's will as you live beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Alam niyo kung anong katotohanan? God is doing a new thing sa buhay mo. Don't embrace the past. May bago na pong ginagawa ang Lord sa buhay natin. Huwag na nating yakapin yung nangyari kahapon, nung last month, last year. May bago na ngayon. Sabi mo sa katabi mo, may bago ka. Kung may asawa na yan, maganda, may subliminal yun, may bago ka. But actually, intentionally, put our focus on Jesus, embrace our own uniqueness. You know what the best thing to do? Put your focus on Jesus. When it comes to provision, to healing, to righteousness, ability, skills, anointing, lahat ng mga bagay na kaya mong gawin, i-focus mo yan kay Jesus. Tapos tignan mo yung sarili mo, by the way, I am unique. I am different. Hindi ako pwede ikumpara sa iba. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, new life has begun. Wala na rin dating buhay, new life has begun. So tingnan nyo, in Christ, we are a new creation. We receive this new life in Christ. So we no longer live in our old sinful life. Hindi na tayo katulad ng dati. Konting kibot, pikon. Konting kibot, walwal, windang, back out, walk out. Hindi na tayo ganon. Why? That's your old life. Yung dating gastador, gastadora. Yung dating addictus. Yung walang kontrol. Walang kontrol sa oras, walang kontrol sa puyat, walang kontrol sa tulog, walang kontrol sa paglalaro. Hindi na tayo ganon. Sabi niya, now you have a new life. Sabihin niyo nga, new life.
So you have to see your new identity in Christ. Pag binasa niyo yung Philippians 4:13, we can do all things through Christ who strengthen us. Pag binasa niyo yung Romans 8:37, we are more than conqueror through Jesus. Pag binasa niyo Ephesians 1:4, we are forgiven and chosen by God. Pag binasa niyo yung John 1:12, we are beloved and highly favored child of God. Pag binasa niyo yung John 14:16, we are not alone. We have the Holy Spirit to empower, to protect, to guide us. He will never leave us. Ang dami nating pwedeng basahin. Alam niyo sinasabi, ito ka, hindi ka ito. Pag nasasaktan kayo, sasabihin sa iyo ni Lord, this is you, strong. Pag nagkakasala ka, sasabihin sa iyo ni Lord, this is you, righteous. Pag feeling mo, bumababa na yung self-esteem mo, nagkakaroon ka ng low self-esteem. Pag tumitinignan mo yung confidence mo, nawawala na, nanghihina ka na, nagiging mahihiyain ka, nagiging matatakutin ka, start to see yourself the way God sees us. Amen? Why? Let me close in this. Buntong hininga kayo, sabi nyo, natapos din. Come on, look at me. Araw-araw po may hahadlang sa buhay nyo. Either the environment itself, or minsan people. Minsan nga, kamag-anak mo pa, yung mahal mo pa sa buhay, yung hahadlang eh. Minsan ang hahadlang ho sa inyo, pera. Minsan ang hahadlang sa buhay nyo, yung mga unexpected situations. Minsan ho, alam nyo, ano humahadlang sa inyo? Minsan nga ganito eh, come on, look at me. Kung kailan kayo nagtino, doon pa may nangyari hindi maganda eh. Kung kailan ka nag-church na, doon pa nagsulputan yung mga ano eh. Minsan, kung kailan talagang seryoso ka na magmahal, magpatawad, mag-church, makinig ng salita ng Panginoon, doon naman nagkasakit. Ang daming hadlang. But because God see your situation different, because God see the future, because God went ahead of you bago ka dumating, yung nangyayari ho sa inyo ngayon, hindi nyo lang alam. Hindi plinano ni Lord na pumalpak kayo. Pero hindi nyo lang alam, yung pong nangyayari sa inyo ngayon, alam na ni Lord na mangyayari yan. Kaya minsan inuuna niya na lahat ng supplies and provision ng strength. Kaya nakakapakinig ho kayo ngayon ng salita ng Diyos. Dahil alam ni Lord, mangyayari yan. Ito maganda. Pag na-realize nyo lang how important, valuable you are, you cannot compare things happening sa inyo from who you are going to become. Pag naintindihan nyo lang gaano kayo kamahal ng Diyos, maintindihan nyo na kumpara sa mga nangyayari at nararanasan ninyo ngayon, sa kung ano kayo magiging in the next 2 months, 3 months, in the next year, sasabihin nyo, Lord, hindi talaga ako papayag na mahadlangan ng kahit na ano. Amen? Kaya nyo bang sabihin nyo? Sabihin nyo nga, hindi ako papayag na mahadlangan ni numan. Come on, say what you mean. Hindi ako papayag. Mahadlangan ni numan. Hallelujah. Oh, Jesus, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Why don't we sing this song? Mamaya na kayo tumayo. Kay raming humahadlang. Kay raming humahadlang na ika'y papurihan, mga pagsubok, bawat kabiguan. Ngunit ang biyaya mo, sapat, Lord, ay sapat kailan pa man. marapat lang na ika'y One more time. papurihan. One more time. Kay raming humahadlang. Kay raming humahadlang, Come on, sing it from your hearts. ika'y papurihan. Mga pagsubok, Mga pagsubok, bawat kabiguan. pero yung biyaya ng Panginoon, Ngunit ang biyaya mo sapat. ay sapat kailan pa man. Marapat lang. Marapat lang na ikaw
Tayo tayong lahat. Come on. Kaya't ikaw lang, O Diyos, ang pupurihin ng piling ko. ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos, ang ibigin ng puso ko. Kaya't Ikaw lang, O Diyos, ang mahayag sa buhay ko. ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos, tanging ikaw One more time. lang. Kaya namin umahadlang, sabay-sabay. O kaya namin umahadlang na ika'y papurihan. Come on, declare, declare. Mga pagsubok, bawat kabiguan. Pero ang biyaya mo, Lord, ngunit ang biyaya mo ay sapat kailan pa man. Marapat lang. Marapat lang na ika'y Taas natin yung kamay natin. Kaya't ikaw. Kaya't ikaw lang, O Diyos, ang pupurihin ng piling ko. Ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos, ang ibigin ng puso ko. Ikaw lang, O Diyos, ang mahayag sa buhay ko. Ikaw lang. Ikaw lang, Come on, church. tanging ikaw lang. Kaya't ikaw lang, O Diyos, ang pupurihin ng piling ko. Ikaw lang, O Diyos, ang ibigin ng puso ko. Ikaw lang, O Diyos, ang mahayag sa buhay ko. Ikaw lang. Ikaw lang, Hallelujah. tanging ikaw lang. Panginoon, sa oras mong ito, Ama, we know, Lord, there's so many things. Ang dami-daming naging hadlang. Muntik na nga kaming hindi makapagsimba. Muntik na nga hindi makapunta para purihin ka, sambahin ka. Minsan, ang daming problema, ang daming hindi inaasahang dumating, ang daming sakit, karamdaman. Minsan, finances ang problema. Minsan, tao ang problema. Minsan, nadamay ka pa sa problema ng iba. But thank you, Lord. Hindi mo kailanman tinignan ang bawat isang mahina, maliit, palpak, walang kwenta. Sa kabila ho ng nangyayari po sa amin, Panginoon, ang tingin mo pa rin sa amin ay iyong mga anak na minamahal. Ang tingin mo pa rin sa amin, Lord, your children filled with the Spirit. Mga anak na sobra mong mahal. Kaya, Lord, narito kami ngayon, Panginoon. Nagpapuri, nagpapasalamat. Ano man yung nangyayari, hindi namin titignan yung sarili namin, Lord, base sa pagtingin namin or sa pagtingin ng iba. Titignan namin, Lord, ang aming sarili kung paano mo kami tinitignan. And today, ladies and gentlemen, the Lord looking at you today, seeing you, you are beautiful in His eyes. You are the apple of His eyes. You are accepted in the Beloved. You are so perfect in His eyes. Alam niyo ba, ang tingin sa inyo ng Panginoon ngayon, He is so crazy, madly in love with you. Never allow situations, never allow anyone turn you into something that you are not. Today, rejoice. Today, believe that it's going to be a brand new day for you. Because the Lord will never change the way He see you from the very beginning. Nakita ka niyang malakas, nakita ka niyang mahusay, nakita ka niyang malusog, nakita ka niyang magaling, nakita ka niyang matibay, nakita ka niyang pinagpala, nakita niya ang bawat isa sa inyo na katulad ng pagtingin niya sa kanyang anak. Kaya naman, purihin natin siya. Come on, lift up your hands. Oh, thank you, Lord. 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 Kaya't ikaw, Ikaw lang, O Diyos, ang pupurihin ng piling ko.
Ikaw lang, O Diyos, ang iibigin ng puso ko. Ikaw lang, O Diyos, ang mahayag sa buhay ko. Ikaw lang, O Diyos, tanging Ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos, tanging Ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos, tanging Ikaw lang. Palakpakan natin si Lord. Ibalik natin sa Kanya ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng